Ang Ebanghelyo ayon sa aklat ni Juan, unang kabanata. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. At naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa Kanya. Isinisigaw niya, "Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko ay higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak." Dahil siya ay puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan naman ni Hesukristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias," tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Tanong nilang muli. Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias. "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin niyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo na mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan,
bakit ka nagbabautismo ngayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Bethania, sa silangan ng Ilog Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan niyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapate na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magpabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kahulugan ng salitang ito'y, Guro. Halika kayo at tingnan ninyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan, at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon, na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natapuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya'y si Jesus sa taga Nazaret na anak ni Jose. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika tingnan mo.
Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Mastan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathanael, "Guro, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa inyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita niyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao."